Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nahahalata ni Claire na apektado pa rin si Lynette sa pagkakabalikan nila ni RJ. Paano itatanggen ni Lynette kay Claire na mahal pa rin pala niya si RJ? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nahalata ni RJ na biglang nag-walk out si Lynette nung ipakilala ni Giselle si Claire bilang girlfriend ni RJ. Narinig ng lahat dahil may gamit ng mic si Giselle noon. Malungkot si Annalyn sa nakikita niya. Pagkatapos ay sinundan naman ni RJ si Lynette. Nasa backstage si Lynette at nag-aasikaso ng mga pagkain para sa event. Buhat ni Lynette ang isang tray ng pagkain na mabigat. Gustong tulungan ni RJ si Lynette. Tumatanggi si Lynette. Kaya naman niya at hindi niya kailangan ng tulong ni RJ. Pero mapilit si RJ. Iniisip niya kasi na apektado si Lynette sa pagpapakilala ni Giselle kay Claire bilang girlfriend nito. Pakiramdam niya ay nasaktan niya si Lynette. Kahit hindi naman ito sabihin ni Lynette ay nararamdaman ito ni RJ. Dahil sa inis ni Lynette, binigay niya kay RJ ang isang tray pero pahagis sa katawan ni RJ. Kung kaya nabuhusan si RJ ng mga pagkain. Nagulat si RJ. Ano ba Lynette? Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-away na sila ni Lynette. Sumagot si Lynette. Walang nangyayari sa akin. Sa'yo baka meron. Gusto mong kuhanin ang tray, hindi ba? Ayan, ikaw na ang magdala. Nag-walk out na ulit si Lynette. Iniwan niya si RJ na marumi. Nagtataka naman si Morgana, wala siyang kaalam-alam, hanggang sa napansin niya na masaya si Zoe habang sinasamahan ni Claire si RJ sa stage. Hinila ni Morgana si Zoe sa isang lugar na walang tao. Zoe, bakit parang natutuwa ka pa kanina? Bakit pinakilala ni Giselle si Claire na girlfriend ni RJ? Sila na ba talaga? Sumagot si Zoe. Oo, mami, hindi mo pa nga pala nababalitaan pa. Sabi ni Morgana. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailan? Paano nangyari? Sumagot si Zoe. Kahapon lang, nagalit si Morgana. At masaya ka na sila na ngayon? Sumagot si Zoe. Oo naman, di ba I told you before na I'd rather choose that girl for dad kesa naman sa Lynette na yon. Nagtataka si Morgana. No way, ayoko. Hindi ako papayag na magkaroon si RJ ng girlfriend. Galit na galit si Morgana. Sabi ni Zoe, Ma'am, wala ka nang magagawa. You have to accept na may bago ka ng buhay with your new persona and that includes not having dad in your life. Naningkit ng mata si Morgana at umuusok ang ilong. Galit na galit kay Claire. Kumalat na nga ang balita tungkol sa panibagong relasyon ni RJ kay Claire hanggang sa nakarating na nga ang balitang ito kay Carlos. Tuwang-tuwa naman si Carlos sa narinig dahil mawawalan na siya ng karibal kay Lynette. That's good na nagkabalikan na sila. Then that's really what matters to me. Sana magsama na sila habang buhay para wala nang hadlang sa amin ni Lynette. Nagtatanong naman ang kaibigang doktor. Masayang masaya ka na ngayon pare? Kahit nasa loob ka, hindi ka na mag-aalala kung babakuran pa ba ni RJ si Lynette. Hindi mo na rin kailangan pang tumakas dito para lang makita si Lynette. Nagbago naman ang mood ni Carlos. Pare, hindi mo ako pwedeng diktahan na hindi na ako dapat umalis dito. Gagawin ko pa rin ang paglabas dito kung kailan ko gusto. Tumango-tango lang ang doktor na kausap. Kinabukasan, pinagpatuloy pa rin ni Lynette ang palagian niyang ginagawa kay RJ. Pero, sa pamamagitan na ng pag-uutos niya sa iba, hindi na siya ang gagawa nito. Simula ngayon, dahil ibibili na niya ito sa iba. Ayaw lang ni Lynette na hindi mabigyan si RJ ng kape at almusal sa umaga. Nag-aalala pa rin kasi siya kung nakakain na ba o nalalagyan man lang ba ng mainit ang tiyan ni RJ. Papasok sana si Claire sa opisina ni RJ pero inabutan niya rito si Lynette na naghahain ng pagkain. Sinilip niya muna at sinusubukan niyang makinig at mag-obserba sa ginagawa ni Lynette. Parang nakaramdam naman siya na may nararamdaman pa rin si Lynette kay RJ. Narinig kasi niya ang sinabi at mga bilin ni Lynette sa kasama. Ganito ang gagawin mo tuwing umaga. Dadalhin mo itong mga pagkain na ito. Minsan ibang putahe naman ang ihahain mo. Pero kailangan heavy breakfast para matagal siya bago magutom.
Wag na wag mong kalilimutan na igawa siya ng kape tuwing umaga. Yung kapeng gusto ni Dr. Tanyag ay yung mainit na mainit. Dahil minsan ay nag-iisip pa siya. Bago pa niya maubos ang kape, baka lumamig na. Naiintindihan mo ba ako? Sumagot ang kausap. Opo, Ma'am Lynette, naiintindihan ko po. Nang mapansin ni Lynette na nakasilip si Claire, ay pinauna na niya ang kausap. Sige, mauna ka na muna. Dahil nahalata na nga ni Lynette si Claire, unti-unti nang lumapit si Claire kay Lynette. Good morning, Lynette. Bumati rin naman si Lynette. Sabi ni Claire, nakakapagtaka naman. Hindi na kayo ni RJ pero pinagsisilbihan mo pa rin. Dinadalhan mo ng food everyday? Sumagot si Lynette. Normal ko na kasi ito. Huwag mo na sana itong pagbawalan sa akin. Bilang kami naman kasi ang naghahanda ng pagkain sa ospital. Obligasyon namin na maging busog ang mga empleyado lalo na ng mga matataas. Lalo na ng CEO ng Apex. Nakatingin ng masama si Claire. Hindi mo naman ito kailangan pang gawin dahil hindi naman kayo. Sabi ni Lynette, hindi naman ibig sabihin na kung wala kaming relasyon ay hindi ko na siya pwedeng pagsilbihan. Naniniguro lang ako na maayos siyang nakakakain sa umaga. Sinisigurado ko lang din na masustansya ang mga pagkain na kinakain niya. Parang na-offend naman si Claire sa sinabi ni Lynette. Daig mo pang asawa. Dahil sa sinabing yon ni Claire, nagpaalam na si Lynette. Hindi. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Claire. Mawalang galang na pero may gagawin pa ako. Paalis na si Lynette pero hinila ni Claire ang braso ni Lynette. Nagsalita na may halong pagsaselos. Yung mga galawan mong yan, alam ko na yan eh. May gusto ka pa rin kay RJ. Pero hindi mo kayang aminin. Hindi ba? Tama ako. Hinila ni Lynette ang braso para maialis ang pagkakahawak ni Claire sa kanya. Claire, pwede ba? Bitawan mo ko. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Lynette. Huwag ka nga magsinungaling. Umamin ka na. Parang naririndi si Lynette sa narinig. Tumahimik muna siya sandali. Claire, wala akong aaminin. Gaya ng sinabi ko sa iyo kahapon, ayos lang ako. Hindi nagbago kahapon o ngayon at kahit bukas, wala na akong nararamdaman kay RJ. Ayoko makasagabal sa kasiyahan yung dalawa. Malaya kayo sa kung ano ang nararamdaman nyo. Huwag niyo akong intindihin. Kung ano man ang pagsisilbi ko kay Dr. Tanyag ay dahil ako ang namamahala ng mga pagkain ng mga empleyado. Kaya kahit yun lang sana ay ipaubaya mo sa akin. At kung magkakausap man kami ay tungkol na lang yun kay Annalyn na anak namin. Bukod pa doon, wala na. Wala ka nang dapat pang ipag-alala. Nakatitig lang si Claire. Nangingilid ang luha. Sigurado ka ba, Lynette? Bakit ang bait mo? Bakit hindi mo siya ipaglaban sa akin? Sumagot ulit si Lynette. Sinabi ko na sa iyo, Claire, wala akong dapat ipaglaban. Wala na akong nararamdaman kay RJ. Opisyal nang kayo. Hindi ko kayo gagambalain. Nagpaalam na rin si Lynette. Iniwan ni Lynette si Claire na nakatingin sa kanya. Pero naiiyak si Lynette habang nakatalikod at naglalakad siya papalayo kay Claire. At yan ang mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.